Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila wala pa ding katapusan ang nagaganap na kaguluhan sa West Asia na kung saan nagsimula lamang ito noon sa pagitan ng Israel at ng Hamas mula sa Palestine. Sa kasalukuyan, mula na magsimula ang kaguluhan ay marami nang nasangkot na mga bansa at mga Iranian proxies na handang ipagtanggol ang mga Palestino. Inabot na din ng puwersa ng Israel ang kaloob-looban ng Lebanon kung saan doon nagpupugad ang mga Hezbollah. Kung noon, ayon sa bansang Lebanon, hindi umano sila makikialam sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine. Ngayon isa na din sila sa mga pangunahing karakter sa nagaganap na digmaan. Wala silang magagawa dahil sa kanilang bansa nagpupugod ang Hezbollah at ito ngayon ang pinupuntirya ng Israel bukod sa Iran. Pero sa kabila ng mainit na sagupan ng Hezbollah, Iran at puwersa ng Israel, tila bigla namang nagising ang isa pang Iranian proxy, ang Houthi na nasa bansang Yemen naman. Bantay sarado ng Houthi ang Red Sea at sinabi nila noon na handa nilang tulungan ang Palestine sa pamamagitan ng pagsala sa mga barkong daraan sa Red Sea na patungo sa Israel o kahit anong barkong may kinalaman sa Israel. Ilang araw lamang ang lumipas, ang Houthi na mismo ang sumira sa sinabi nilang ito dahil maging ang mga sibilyang barko ay inaatake nila kahit wala namang kinalaman ito sa bansang Israel. Kaya din naman noong panahong iyon ay tila nag-init sa kanilang bansang Estados Unidos at inatake sila. Dahil sa dami ng ginagawang pag-atake ng Houthi sa mga barko na dumaraan sa Red Sea, ang bansang Estados Unidos kasama mga bansang kabilang sa koalisyon na kanilang binuo, pipigilan nilang muling umatake ang Houthi ng kahit anumang klase ng barko sa Red Sea. Ang Red Sea ay isa sa mga pinakadinadaanan ng mga cargo ships at mahalagang ruta ng barko sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga bansang kasama sa koalisyon ay magpapadala ng mga guided missile destroyer at aircraft carrier upang protektahan at siguruhing ligtas ang mga barkong daraan sa bahaging ito ng katubigan. Ang operasyon na ito ay tinawag pa noong Prosperity Guardian tulad ng aking nabanggit ay siyang mangunguna sa pagprotekta sa Red Sea. Nasa 10% ng lahat ng langis na nagmumula at dinadala sa iba't ibang mga bansa ay dumaraan sa Red Sea, habang nasa $1 trilyong naman ang mga produkto taon-taon. Sa kabuuan ay nasa humigit kumulang 15% ng global trade ay dumaraan sa Red Sea. Kaya naman maituturing itong napakahalaga hindi na lamang sa gitnang silangang Asya kundi sa buong mundo. Noon lamang Nobyembre ng nakarang taon, ang grupo ng Houthi sa bansang Yemen ay naglunsad na ng nasa 100 beses na pag-atake gamit ang kanilang mga anti-ship missiles at attack drones na ang pinupuntirya ay ang mga sibilyan na cargo ships sa Red Sea. Gaya na lamang ng pag-hijack nila noon ng Galaxy Leader kung saan kasamang nakasakay sa barkong ito ang ilan nating mga kababayan na crew ng barko. Pero sa kasalukuyan, dahil sa mas lumalala pang pag-atake na ginagawa ng Israel sa Lebanon at Iran, tila muling nagising ang Houthi at nagbanta na muli nilang aatakihin ng Israel upang ipagtanggol ang Iran at Lebanon. Pero bago pa man nila ito magawa, agad na nakatunog ang Amerika at ang United Kingdom at inunahan na nila ang pag-atake sa mga rebelding Houthi na nagpupugad naman sa bansang Yemen. Noon lamang Biyernes ng gabi, kinumpirma mismo ng mga opisyal ng Amerika na pinasabog nila ang ilang aircraft at warship ng Houthi na nasa bansang Yemen dahil sa pagbabanta ng grupong ito na muli nilang aatakihin ng Israel. Ayon sa bansang Estados Unidos, nasa 15 strikes ang ginawa nila laban sa Houthi sa bansang Yemen. Tinamaan ng iba't ibang parte ng Yemen kahit pangis ang airport at katulong nila sa pag-atake na ito ang United Kingdom. Ayon sa Central Command ng US Military Forces sa Middle East, ang pinuntirya nila ay ang mga military assets ng Houthi. Tinamaan ng isang airport, isang pantalan at isang base na kontrolado ng Houthi. Bukod dito, ilan pa mga probinsya at syudad sa bansang Yemen ang tinamaan sa pag-atake. Bukod sa pagbabanta ng Houthi na muli nilang aatakihin ng Israel, ang militanteng grupo din pala na ito ang nasa likod ng pagpapasabog ng isang American warship noong nakaraang linggo. Kaya hindi na din nakapagpigil ang Amerika at inunahan na nila ito. Ang rebelding grupo na ito
ito ay nagpalipad noon ng kalahating dosenang ballistic missile, anti-ship cruise missiles at 2 drones upang targetin ang 3 warship ng Amerika na noon ay nasa Bab el-Mandeb Strait. Mabuti na lamang ay napasabog ito ng Navy destroyer ng Amerika bago pa makarating sa mga target. Nasa 80 merchant vessels na ang tinarget ng Houthi gamit ang missiles at drones mula pa noong magsimula ang kaguluhan Oktubre ng nakaraang taon bilang kanilang suporta umano sa Palestine. Subalit marami sa mga barko na ito ay wala namang kinalaman sa Israel at kahit pa sa ang bansang nasasangkot ngayon sa kaguluhan. Ngayon itingnan naman natin kung anong kayang gawin ng Houthi. Ang grupong ito ay may dalawang magkaibang anti-ship ballistic missiles, ang Asef at ang Tankil. Ang Asef ay isang bersyon mula sa Iranian Fateh 313 na may 450 km range habang ang Tankil naman ay isang bersyon ng IRGC-developed Zoher na may 500 km range. Ang mga missiles na ito ay gumagamit ng GPS navigation upang makita mga moving target tulad na lamang ng mga barko. Dose-dosena sa mga missiles ng Houthi ay hindi tumama sa mga target nito habang ilan naman sa mga ito ay naharang pero nakakabahala pa rin na ilan sa mga missiles ng Houthi ang hindi naharang at tumama sa ilang mga barkong sibilyan. Ang mga munitions na ito ay may tinatayang 300 kilo ang warhead. Sa laki nito ay may kapasidad itong mapalubog ang isang barko sa isang tira lamang. Ang Houthis ngayon ay mayroon ding mga short range sa kanilang mga arsenal na kayang tumarget ng layong 140 kilometro. Hindi sigurado ang mga eksperto kung ilang missiles mayroon ngayon ng Houthi pero noong taong 2019, nag-launch sila ng nasa 226 sa Saudi Arabia na maaaring sa taong ito ay mas marami pa ang kanilang stocks. Simula pa pala noong taong 2015, ang militanteng grupong ito ay inaatake ng mga sibilyan na barko sa partikular na lugar na ito gamit ang kanilang Chinese C-82 anti-ship cruise missiles. Bukod dito, noong taong 2016, inatake na din ng Houthi ang isang naval vessels ng Amerika at bilang ganti ng Estados Unidos ay nagpadala sila ng Tomahawk cruise missiles na kung saan tinamaan ang 3 Houthi radar command stations. Ayon sa isang website, ang mga missiles ng Houthi gawa sa Iran ng hindi pa naka-assemble tsaka illegal na dadalhin sa Yemen kung saan doon nila ito muling i-assemble. Ito ay ayon din mismo sa US Security Briefing noong taong 2020. Ayon pa sa tagapagsalita ng Houthi, kayang-kaya umano nilang gawin ang Red Sea na huling hantungan ng sinuman na makikialam sa kanilang misyon. Ang Houthis na taon-taon ay pinagmamalaki nila ang kanilang mga military achievements ay naglunsad na naman ng isang parada noong nakaraang taon na kung saan proud nilang ipinapakita ang kanilang mga bagong missiles at mga drones na kanilang gagamitin sa pakikipaglaban sa kahit na anong bansa. Sa kanilang video maririnig ang salitang kamatayan sa Israel at kamatayan sa Amerika habang inilolaunch nila ang kanilang mga drones at missiles sa atmosfera. Hindi naman naging malinaw kung kailan o kung bago ang video na ito subalit makikita na sila ay may gamit ng mga Zolfaghar mid-range ballistic missiles, Quds cruise missiles at Sama drone. Ang mga armas na ito ay base sa mga modelo ng mga armas ng Iran. Hindi man naging malinaw kung ano ang mga kapasidad ng mga armas na ito subalit marami ang nakakaalam na may kakayahan ng lahat ng mga ito na makarating hanggang Israel. Samantala, mas pinapalakas pa ng Germany ang kanilang presensya sa South China Sea dahil sa ginawa nilang pagsasanay, kasamang Japan, Amerika at iba pang bansa na kaalyado nito noong isang araw lamang. Kung matatandaan, 2 barkong pangdigma ang ipapadala ng bansang Germany sa Indo-Pacific upang palakasin ang kanilang military presence sa nasabing lugar. Ito yung mga supply vessel Frankfurt am Main set na mula sa Wilhelmshaven, Germany at ang frigate Baden-Württemberg embark mula naman sa Rota, Spain. Ayon sa Defense Minister ng Germany na si Boris Pistorius, ang tumataas na tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at Pilipinas at iba pang mga bansang sangkot sa South China Sea ay lubhang nakakabahala. Malaki umanong epekto nito sa kalayaan ng mga manlalayag sa naturang bahaging iyon ng karagatan at makakaapekto din ito sa international trades. Ayon sa Germany, ito umano ay pagpapakita nila na ang kanilang bansa ay nakikisimpatya sa kaguluhan at handang tumulong sa kung sino man ang inaapi at nadedehado. Pagpapakita lamang umano ito na alang-alang sa kapayapaan sa karagatan ay dapat din na makipagtulungan sila upang matapos na ang tensyon. Naniniwala ang Germany sa international cooperation at rule-based international order. Hindi nakikialam ang bansang Germany sa kahit anong nangyayari sa Indo-Pacific sa nakalipas na mga dekada subalit sa mga nakaraang taon ay napagtanto nila na mahalagang papel ang ginagampanan ng parting iyon ng karagatan at dapat na mapahupa na ang hindi matapos-tapos na tensyon.
Ang Germany din ay isang export-focused na bansa, kaya mahalaga din para sa kanilang ekonomiya ang rutang iyon sa dagat. Dapat umano na maayos na ang anumang nangyayaring kaguluhan doon bago pa man mahuli ang lahat. Ang pakikisimpatya umano nila ay hindi na lamang basta madadaan sa pagtawag sa telepono o pakikipag-zoom call, kundi kailangan nilang gumawa ng totoong aksyon. Dapat din umano na malaman ng kanilang mga tauhan kung ano ang totoong nangyayari sa South China Sea upang makaresponde sila ng tama sa oras na mas lumala pa ang kaguluhan. Ito ang dahilan kaya nagpadala sila ng mga barko doon kasama pa ang ilang mga sakyang panghimpapawid. Ang dalawang barko na ito ay maglalayag mula patungong Halifax, Canada upang makipagpulong bago sila dumiretso ng South China Sea. Ang pagdaragdag ng presensya ng Germany sa South China Sea ay isa lamang sa kanilang mga estratehiya upang ipakita sa mundo na hindi sila natutulog na bansa. Dahil kahit sa kaguluhan sa pagitan naman ng Ukraine at Russia, ay nagpakita din ang Germany ng kanilang mga aksyon at iniba ang kanilang defense policy na tinawag pa nilang sit and vendor upang ipakita na sila ay ideal partner pagdating sa puwersang pangdigma. Sa kanilang tila pagpapakita na ito ay nauwi pa sa pag-enhance nila ng kanilang defense capabilities at pagkuha ng mga bagong kagamitang pangdigma upang mas mapalakas pa ang kanilang puwersa.